So, kumusta ulit mga boss? Welcome back na naman sa pinabagong video natin. For this video, magbibigay ko ng top 3 na pinakamurang aircon na malupit yung technology din. So again, aircon pa rin yung ibablog natin. Simulan na natin. So yung pinakaunang brand na i-discuss ko is talagang kilalang brand naman to. Tapos mura yung presyo. So kaya kung nagdi-decide kayo na bumili ng hindi masyadong branded na aircon. So ito yung mga isasuggest ko na tatlong brand is pwede nyo itong pagpilian. Kasi unang-una maganda naman yung brand na to, tapos panalo pa yung presyo. Tapos yung specs nila actually okay naman. So ayun, i-discuss ko na. So yung pinakauna natin dito sa listahan is ibibigay natin kay American Home. So nagbigay ko dito na split type. So 1 horsepower basic inverter siya. American Home, and then yung kanyang refrigerant is R32 refrigerant, which is panalo to sa mga air condition ngayon kasi eco-friendly siya. At the same time, fast cooling din siya, mas matipid sa kuryente pag yan ang ginagamit ng refrigerant sa isang aircon. Meron din po siyang tinatawag na auto restart na kung saan is nag-brown out and then nag-ooperate yung aircon mo sa kalagitnaan man yan. So kung saan siya natapos sa temperature, dun din siya mag-i-start. So yun yung tinatawag na auto restart. Tapos sa kanyang star rating naman is nasa 4.83. So actually medyo mataas to, pero hindi siya ganun kataas. Tapos sa wattage naman is 810, which is okay lang naman to sa 1 horsepower na split type, yung ganitong wattage. At the same time, yung cooling capacity niya is pumapalo siya ng 9,495 kilojoules per hour. So pasok pa naman to sa standard na isang aircon. Tapos dito, nagkaroon tayo dito ng computation, which is ginagawa ko naman to halos lahat sa mga vlog ko. So yung estimated nito ni Meralco, yung monthly energy consumption niya as per DOE, 9 hours of usage for 30 days. Tapos sa 13 pesos na per kilowatt ang computation ko dito is pumapalo siya ng 1,421 pesos. So kung lalagpas ka sa paggamit mo ng 9 hours, possible tumaas yan. And kung mas mababa ka naman gumamit ng aircon sa 9 hours, I'm sure naman na mas bababa to. Tapos yung kanyang SRP is 21,999 and sobrang mura nito ngayon. Nasa 15,999 lang to. So nakita ko to sa isang dealer. So pwede nyo i-chat kung saan nyo pwede mabili yung ganyang presyo dito sa comment section. Kasi re-reply natin yan. Tapos sa kanya namang warranty is 1 year parts and labor naman, which is common. Pero dito yung maganda niyan is 3 years on PCB board, tapos 10 years siya sa compressor. So yun lamang niya. Naka 3 years siya sa PCB board. So yun lang. Again, American Home brand is okay naman to. Panalo rin yung presyo. Pwede nyo pagpilian. Yung pangalawang i-discuss ko is naririnig nyo naman to, Pujidenso brand. So sikat to sa mga chiller, mga refrigerator, actually halos sa lahat naman. So yung Pujidenso, 1 horsepower basic inverter. Yung kanyang refrigerant is ayun, R32 din, so eco-friendly, panalo rin to sa mga split type. So pag R32 yan, matic yan. Goldfin yung condenser niya. So yun yung maganda dito kasi naka Goldfin condenser siya. So panglaban to. Kung sa tabi ng dagat yung bahay nyo or malapit sa mga creek, okay ito yung Goldfin condenser. Yun yung mga hinahanap natin sa aircon, lalo sa split type. Tapos sa star rating naman niya is 5.33. So medyo mataas to versus sa na kanina. Yung wattage siya is pumapalo siya ng 820 watts. Tapos yung cooling capacity niya is 9,720 kilojoules per hour. Tapos yung estimated natin dito na monthly energy consumption niya is pumapalo siya ng 1,439 pesos. So yun yung possible yung bayaran kung gagamitin nyo siya ng 9 hours sa loob ng 30 days. Tapos ayun, so yung kanyang SRP is 24,995 and kanyang net is 21,995. So medyo mataas to versus dito kay American Home kasi syempre po Pujidenso to. Tapos medyo mataas yung specs niya pagdating sa condenser. And then hindi ko na kasi nasama yung filter niya kasi actually maganda kasi meron siya mga HEPA filter, mga anti-allergy filter, antibacterial filter, so okay yun. Yun yung nadagdag dito, kaya medyo mataas siya. Yung net niya is 21,995, which is kung titingnan mo naman yung specs niya is panalo naman talaga. Tapos dito tayo sa warranty, 1 year parts and labor, and then 5 years on compressor. So medyo lamang lang sa warranty yung American Home, kasi 3 years sa PCB board yun, and then 10 years sa compressor. So yun yung pangalawa natin, si Pujidenso. Pwede nyo siya pagpilian. Siyempre yung pangatlo natin, sabihin natin bago pa magwala si Goku dito sa TV. So dito naman, si Midea. So marami akong nabasa sa comment section sa YouTube channel ko na nagpapa-discuss ng Midea. So sinama ko siya dito kasi maganda kasi yung promotion niya ngayon. And then, syempre Midea talaga okay naman sa aircon yan. Di ba?
1 horsepower full DC inverter. So yun, full DC inverter, so meaning mas okay naman talaga to. Kasi pag sinabi natin full DC, alam naman natin kung ano yan, may diniscuss ako. So, inverter compressor, inverter module, tapos inverter fan motor. So, tatlo yung kanyang inverter na ginagamit dito. Tapos, yan, Midea Celeste model. So, yun yung modelo na to. Tapos, R32 din yung refrigerant niya, which is, syempre, panalo yan. And then, meron siyang AI temperature control. So, artificial intelligence, so possible, nagkukusaan naman yan. Kasi AI siya, so, nasa-essential lahat, kung anong kailangan i-control. Yun yung AI temperature control. So, nakaka-detect siguro to ng init, kung saan nanggagaling. Yun yung mga tinatawag na AI. So, mas mataas yung specs nito. Tapos, yung star rating naman niya is 5.15. So, medyo mataas to. And then, yung wattage siya is 820 watts, which is actually medyo mababa. Tapos cooling capacity niya is 9,720 kilojoules per hour, no? Tapos dito naman sa monthly energy consumption niya as per DOE, so pumapalo siya ng 1,579 pesos. So medyo mataas to between dun sa dalawang binanggit ko kay Americano, hindi kay Pojodenso. Pero hindi naman ganun kalakihan yung taas. Mga 100 pesos lang or nasa 70 pesos lang. So yun. Sabi ko nga, nasa paggamit yan. Kung lalagpas kayo ng 9 hours dyan, more than yan. So, possible mas tumaas ka sa 1.5. Kung hindi mo naman na-reach yung 9 hours, so, mas mababa yung magiging single sa inyo na. Tapos, yung SRP niya is 28,995 and then yung net niya is 18,995. So, nakasale to mga idolo. Yun. Tapos, pagdating naman sa warranty, 1 year parts and labor and then 5 years sa compressor. So, dun sa binanggit ko, kung magbibigay ako ng rating doon, actually, ang pinakamaganda doon sa na-discuss ko is si Midea. Kasi full DC siya and then meron siyang AI control. Basta mas angat si Midea doon. Tapos pangalawa doon si Pojodenso kasi gold pin yung condenser na and then meron siyang yung mga filter. Tapos last si Americano. So again, disclaimer lang mga boss, nasa sa inyo pa rin. Kayo pa rin masusunod. Kayo pa rin magdidikta kung anong gusto nyong bilhin doon sa mga nabanggit ko. Nagbigay lang ako ng tips and idea and then nag-research lang ako sa mga product na to. Sana nakatulong kayo. So yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lang update sa mga video na aking gagawin. Kung may request kayo ipapablog, pasasuggest lang dito. Type mo lang. Yun lamang. Peace out.